Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, October 30, 2025, Thursday. Update tayo sa low pressure system na lumabas na sa may southeastern part ng bansa. Nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility at alamin natin kung may pagbabago ba sa direksyon ng posibleng bagyo na ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa latest weather report, patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang ang Northeast Monsoon o hanging amihan naman ay umiiral sa extreme Northern Luzon. Ibig sabihin, malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng maulap na panahon, mga pag-ulan at mga thunderstorm ngayong araw. Sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa, inaasahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng ITCZ. Magiging madalas at minsan ay malalakas ang ulan sa ilang lugar, kaya may banta ng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking bahagi at sa mga mababang lugar na mabilis bahain. Sa Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte naman, uulan din dahil sa epekto ng Northeast Monsoon. Bagamat hindi ito kasing tindi ng ulan, sa Visayas at Mindanao, may posibilidad pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na kung sunod-sunod ang ulan. Samantala, sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora at Isabela mararanasan din ang mga pag-ulan na may kasamang thunderstorm dulot ng shear line. Sa natitirang bahagi ng Luzon, partikular sa mga lugar na hindi saklaw ng mga nabanggit na sistema, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman ang inaasahan na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan dahil sa localized thunderstorm. Sa kondisyon ng hangin at karagatan, asahan ng moderate to strong na hangin sa extreme northern Luzon na may dalang alon na aabot sa 1.8 hanggang 3.5 meters. Kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at maliliit na bangka na huwag munang pumalaot sa mga lugar na ito dahil mapanganib ang paglalayag. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging banayad hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula sa hilagang kanluran hanggang timog kanluran, habang sa nalalabing bahagi ng Luzon ay banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula hilagang silangan hanggang silangan. Sa kabuuan, bahagyang maalon hanggang katamtamang maalon ang karagatan, kaya pwede pa ring pumalaot ang mga malalaking sasakyang pandagat, ngunit dapat pa ring mag-ingat lalo na kung may thunderstorm. Ngayon, dumako naman tayo sa tropical cyclone forecast na inilabas ng Pag-asa kahapon. Ayon sa kanilang pagsusuri para sa week 1 mula October 29 hanggang November 4, 2025, wala pang tropical cyclone na nakikita sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunman, tatlong TCLV o tinatawag na tropical cyclone-like vortex ang posibleng mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV-1 ay inaasahang mabubuo sa may Sulusi na may mababang posibilidad na maging ganap na bagyo. Samantala, ang TCLV-2 ay nakita na sa southeastern boundary ng TICAD at may katamtamang posibilidad na maging tropical cyclone. Posibleng pumasok ito sa PAR sa mga susunod na araw. Bukod dito, inaasahan ding lalabas ang TCLV-3 sa may eastern boundary ng TCID, pero mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa unang linggo. Sa week 2 naman mula November 5 hanggang November 11, ipinapakita ng mga modelo na posibleng kumilos ang TCLV-2 patungo sa Visayas at Southern Luzon na may mababa hanggang katamtamang posibilidad ng pag-develop bilang bagyo. Bukod dito, inaasahan ding papasok sa Philippine Area of Responsibility ang TCLV-3, bagaman mababa pa rin ang posibilidad nitong lumakas. Ibig sabihin, sa susunod na 2 linggo ay may mga signs ng pagbuo ng isa o higit pang weather disturbance na posibleng maging bagyo. Kaya kailangan nating maging alerto sa mga pagbabago sa forecast. Kung titingnan natin ang mga international weather model gaya ng GFS o Global Forecast System ng Amerika, ipinapakita ng simulation ang galaw ng mga nabubuong sistema. Sa GFS model, makikita na ang low pressure system na nasa kanlurang bahagi ay hindi inaasahan magiging bagyo dahil kikilos ito palayo ng bansa. Ngunit ang low pressure system sa silangan na siya ring binabantayan ng Pag-asa at ito yung matagal na nating minomonitor ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran, papasok ng PAR at posibleng maging ganap na bagyo. Kapag ito ay tuluyang lumakas, tatawagin itong bagyong Tino. Batay sa simulation, patuloy itong lalakas habang nasa karagatan at posibleng daanan ng Eastern Samar bago tumawid sa Visayas region. Sa pinakahuling datos, malawak ang sakop ng sistemang ito kaya malaki ang posibilidad na maapektuhan ng
ang buong Visayas, pati na rin ang Southern Luzon bago ito tuluyang lumabas ng Philippine Sea. Posibleng maglandfall ito sa pagitan ng November 4 hanggang November 5. Ayon pa sa mga datos, maaaring may kasunod pang sistema o panibagong low pressure area na mabubuo pagkatapos ni Tino, pero sa ngayon ay mas nakatuon muna ang mga eksperto sa pagmomonitor ng unang sistema. Sa European model naman o ECMWF, nagbago ng bahagya ang projection nila sa bagyo. Ipinapakita ng model na maaaring hindi dumaan ng Visayas si Tino at sa halip ay magtutungo ito sa Northern Luzon kung saan posibleng maglandfall bandang November 9. Ibig sabihin hindi tugma ang forecast ng GFS at ng European model. Kaya mahalagang tandaan na pareho silang maaaring mangyari depende sa magiging galaw ng hangin at kondisyon ng karagatan sa mga susunod na araw. Marami pa ding pwedeng magbago sa kilos at galaw nito pagdating sa lakas habang nananatili ito sa karagatan. Hindi natin inaalis ang patuloy na paglakas nito. Posible itong umabot sa typhoon category bago maglandfall dahil sa favorable conditions ng karagatan na nagsisilbing fuel ng bagyo para mas lalo pa itong lumakas. Dahil dito, muli nating pinapaalalahanan ng lahat na huwag agad mag-assume na malayo sa ating lugar ang bagyo. Ang mga forecast ay nagbabago araw-araw, lalo na kung ang sistema ay nasa early development stage pa lang. Kapag nagbago ang direksyon nito ng biglaan, maaaring sa inyong lugar ito maglandfall, kaya napakahalaga na patuloy tayong nakatutok sa mga opisyal na update ng Pag-asa at mga lokal na pamahalaan. Tandaan, hindi sapat ang isang beses lang na pagtingin sa weather report. Kailangan araw-araw nating sinusubaybayan ang mga pagbabago upang hindi tayo mabigla sa oras ng panganib. Habang may ganitong mga sistemang bumubuo, magandang paalala rin na siguraduhin ang kaligtasan ng bawat pamilya. Ihanda ang mga emergency kit na may lamang flashlight, power bank, first aid kit, pagkain at inumin para sa 3 araw, pati mga mahahalagang dokumento na nakalagay sa waterproof pouch. Siguraduhin ding matibay ang bubong ng bahay, maayos ang daluyan ng tubig at alam ng lahat ng miyembro ng pamilya kung saan lilikas kung sakaling kailanganin. Kung ikaw ay nasa mababang lugar o malapit sa ilog at baybayin, maging alerto sa mga abiso ng lokal na pamahalaan tungkol sa posibleng pagbaha o storm surge. Sa kabuuan, ngayong araw ay patuloy ang epekto ng ITCZ, shear line at northeast monsoon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Asahan ang mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao habang malamig at maulap naman sa extreme Northern Luzon dahil sa hanging amihan. Samantala sa silangang bahagi ng bansa may posibilidad ng mga panandaliang thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Sa mga darating na araw, bantayan natin ang posibleng pagpasok ni Bagyong Tino at ang mga kasunod pang weather system na binabantayan ng mga eksperto. Ang patuloy na pagmomonitor at pagiging alerto ang pinakamabisang paraan para manatiling ligtas sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon sa ating bansa. Mag-ingat po tayong lahat.